Sa isang liblib na baryo sa bayan ng San Isidro, Quezon, namumuhay si Amara Reyes bilang isang guro sa elementarya. Tahimik ang kanyang mundo. Simple, payak, ngunit punong-puno ng pagmamahal sa mga estudyanteng tila anak na niya. Sa edad na 28, hindi pa niya nararanasang magmahal ng lubusan. Madalas siyang kantyawan ng mga kapwa-guro dahil sa pagiging pihikan. Ngunit alam ni Amara ang kanyang prinsipyo. Hindi siya papatol sa lalaking hindi marunong rumespeto sa dangal at halaga ng babae. Isang araw ng taginit, dumating sa kanilang bayan ang isang estranghero na agad pumukaw ng atensyon ng mga tao. Nakasuot ito ng simpleng polo, nakamaong at may dalang kamera. Hindi siya mukhang tipikal na turista. May klase ang kilos at halatang sanay sa mundo ng negosyo. Ito ay si Victor de la Torre, 27 anyos, isang negosyanteng taga Maynila na nagdesisyong magpahinga pansamantala mula sa corporate stress sa lungsod. Naging usap-usapan sa baryo si Victor. Iba ang dating niya, mapagkumbaba, madaling pakisamahan, ngunit may halatang yaman at edukasyon. Napadpad siya sa paaralan upang mag-donate ng ilang gamit at library books bilang bahagi raw ng personal niyang advokasya. "Ma'am, may visitor po kayo." Tawag ng isang estudyante kay Amara habang nagtuturo. Paglingon niya, tumambad ang ngiti ni Victor. "Good morning, Ma'am Amara. I'm Victor. Narinig ko po na kayo raw ang pinakamagaling na guro rito." Aniya habang iniabot ang kamay. Napangiti si Amara, bahagyang nagulat. "Ay, grabe naman po ang feedback sa inyo. Ako po ang dapat magpasalamat sa dalang tulong niyo sa paaralan." Doon nagsimula ang koneksyon. Sa bawat bisita ni Victor, mas lalo siyang humahanga sa kabutihang loob at katalinuhan ni Amara. Hindi ito kagandahan sa karaniwang pamantayan ng lungsod, ngunit may taglay na karisma, kalmadong boses, matalas na paningin at paninindigan. Makalipas ang 2 buwan, naging opisyal na ang kanilang ugnayan. Pinakilala ni Victor si Amara sa kanyang pamilya sa Maynila. Ngunit hindi naging mainit ang pagtanggap ng mga De la Torre. "Anong nagustuhan mo dyan, Victor? Guro sa public school? Wala bang mas?" Sabat ng kapatid ni Victor na si Andrea, sabay tingin mula ulo hanggang paa kay Amara. Napayuko na lamang si Amara, ngunit pinisil siya ni Victor sa kamay. "Siya ang mahal ko." Hindi ko siya pinili para sa resume niya. Ilang buwan matapos iyon, ikinasal sina Victor at Amara sa isang simpleng seremonya sa Tagaytay, malayo sa mata ng social elite. Sa kabila ng malamig na pagtrato ng ilan sa pamilya ng lalaki, nagsikap si Amara na punan ang kakulangan sa pagmamahal mula sa kanila. Naging masugid siyang asawa, palaging nagluluto, nag-aasikaso kay Victor, at nagsikap makihalubilo sa mga kaibigan nito sa mundo ng negosyo. Ngunit hindi naging madali ang bagong buhay. Palihim siyang tinitingnan ng mga kaibigan ni Victor na tila isang outsider. May mga pagkakataong sa mga dinner party ay parang invisible siya. Isang gabi, habang nasa isang fundraising gala, tinawag siya ng isang babaeng may hawak ng wine glass. "Amara, right? You're Victor's wife?" Sabay irap ng mata. "You don't look the type." Hindi sumagot si Amara. Sa halip, ngumiti siya at lumayo. Sa puso niya, alam niyang hindi siya kailanman magiging sapat sa paningin ng mga ito. Ngunit pinanghahawakan niya ang pagmamahal ng kanyang asawa. 1 taon makalipas ng kasal, nagpa siya silang subukan ang magkaanak. Ngunit makalipas ang ilang buwan, walang magandang balita. Nagsimula silang magpatingin sa espesyalista. At sa isang check-up ay sinabi ng doktor, "Mr. and Mrs. De la Torre, base sa resulta, ang posibilidad niyong magkaanak ay napakababa. Ayon sa pagsusuri, Mr. De la Torre, may problema po sa bilang ng inyong sperm count." Tahimik si Victor sa sasakyan habang pauwi. Tumingin si Amara sa kanya, hawak ang kamay nito. "Love, hindi naman kita minahal para sa anak lang. Nandito ako, tayong dalawa lang, sapat na." Ngunit mula noon ay tila unti-unting lumayo si Victor. Madalas ay wala sa bahay. Kapag tinanong ay palaging may meeting, out of town o pagod ako. Hanggang sa isang araw,
Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpakita ng 2 guhit ang pregnancy test na hawak ni Amara. Napaluha siya sa tuwa. Agad niya itong ibinalita kay Victor. "Victor, mahal, buntis ako!" Bulalas niya habang niyayakap ang asawa. Ngunit hindi ganun ang naging reaksyon ng lalaki. Nakatingin lang ito, walang emosyon at tila wala sa sarili. "Victor, ano problema? Sigurado ka bang akin yan?" Malamig nitong tugon. Parang binagsakan ng langit si Amara sa narinig. Napaatras siya, nanginginig. "Victor, paano mo nasabi yan?" Hindi na siya sinagot ng lalaki at dire-diretsong umalis ng bahay. Sa sumunod na linggo, hindi na bumalik si Victor. Naiwang mag-isa si Amara. May dalang sanggol sa sinapupunan at wasak ang puso. Sa kabila ng lahat, pinili niyang manatiling matatag. "Para sa anak ko," bulong niya sa gabi habang nilalamas ang tiyan. Walang kaalam-alam si Amara, may mas mabigat na bagyo pang darating. At sa katahimikan ng dagat, may isa pang trahedyang nag-aabang, ang simula ng kanyang pagkawasap. Sa mga linggo, matapos kumpirmahin ang pagbubuntis ni Amara, lalong naging mailap si Victor. Ang dating lalaking hindi kayang hindi mag-text o tumawag kahit abala, nayo'y parang multo na lamang sa kanilang tahanan. Sa bawat gabi, inaabutan niya ang asawang nakatulog na sa sofa o hindi umuwi. At sa bawat tanong, ang sagot ay paulit-ulit na, "Pagod lang ako" o "Madaming ginagawa sa opisina." Ngunit sa kabilang bahagi ng lungsod, isang kababaihang kilala sa social scene ng Maynila, ang palihim ng umiti habang pinagmamasdan ang sarili sa salamin. Si Selene Santiago, 31 anyos, ay isang PR executive ng isang sikat na fashion brand. Matalino, maganda, at higit sa lahat, ubod ng ambisyosa. Hindi siya sanay sa salitang pangalawa. At ngayong nakuha niya ang atensyon ni Victor de la Torre, wala siyang balak na bitawan ito. Nagkakilala sina Selene at Victor sa isang charity gala mahigit 1 taon na ang nakalipas. Sa simula'y formal lang ang interaksyon, ngunit unti-unti sa mga sunod-sunod na events, dinner meetings at business trips, nauwi ito sa palihim na relasyon. Si Victor, na nooy dismayado sa kakulangan ng init sa kanilang pagsasama ni Amara, ay unti-unting bumigay sa tukso. "Victor, anong plano mo sa atin?" tanong ni Selene, minsang magkasama sila sa isang hotel sa Tagaytay. Ahimik lang si Victor habang nakatingin sa labas ng bintana. "Hindi ako pangkabit, Victor. Hindi ako papayag na manatili sa anino ng asawa mong gurang na galing probinsya." Dagdag pa ni Selene habang hinahaplos ang kanyang pulang kuko. "Hindi siya gurang." Malamig ngunit depensibong tugon ni Victor. "Pero hindi rin ako masaya." "Then do something about it," bulong ni Selene. Bago pa ako magsawa sa kakahintay. Naging mas agresibo si Selene sa mga sumunod na buwan. Ginamit niya ang kanyang koneksyon sa media, fashion industry, at ilang board members ng kumpanya ni Victor upang iangat ang sariling imahe at iposisyon ang sarili bilang mas karapat-dapat. Si Victor naman, sa gitna ng stress at pagsisisi, ay lalong nalulong sa bisyo ng pag-iwas sa katotohanan, sa responsibilidad at dun sa katapatan. Samantala, si Amara sa kabila ng lumalalim na kalungkutan ay nagsikap pa ring ipakita ang tibay ng loob. Nagsimulang magdekorasyon ng nursery sa isang silid. Bumili siya ng mga baby clothes kahit wala pa ang due date. Patuloy siyang umaasa na babalik ang dating Victor, yung lalaking minahal niya. Isang gabi naglakas loob siyang harapin ang asawa. "Victor, usap tayo," mahinahong sabi ni Amara habang inilapag ang dinner na niluto niya. "Alam kong may dinadala kang mabigat, pero mag-asawa tayo. Hindi ako kaaway." Upo si Victor sa harap ng mesa, ngunit hindi kumibo. "May iba ka na ba?" Diretsahang tanong ni Amara. Napatingin si Victor sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Amara ang isang malamig na titig, isang hindi na kanya. "Amara," panimula ng lalaki, "hindi ko sinadyang mahulog, pero nangyari na." Tahimik, parang biglang nawala ang ingay ng buong paligid. Bumagsak ang tinidor sa sahig. "Gaano na katagal?" tanong ni Amara, nanginginig ang boses. "Mahigit 1 taon," mahinang tugon ni Victor. "At
Selene's pregnant. Hindi alam ni Amara kung ano ang mas masakit, ang pagtataksil o ang kaalamang habang siya'y dumaraan sa hirap ng pagbubuntis ay may ibang babaeng pinaglalaanan ng pagmamahal at atensyon ang kanyang asawa. Pinagbubuntis mo ako, Victor, mariing sabi ni Amara, sabay hawak sa tiyan. Habang nilalamon ako ng takot at sakit mag-isa. Ikaw pala'y masaya sa piling ng iba? Hindi sumagot si Victor. Tumayo ito at tinalikuran siya. Kinabukasan, nagising si Amara na wala si Victor sa bahay. Wala ring naiwan na sulat. Ilang linggo ang lumipas at hindi pa rin ito nagpakita. Sa mga event ng kumpanya, si Selene na ang lantarang kadate ni Victor. Sa mga larawang lumalabas sa media, si Selene na ang hawak ng kamay niya, habang si Amara ay tila isang aninong nawala ng silbi. Hindi niya naisip kailanman na si Selene pala ay dating PR consultant ng kumpanya ni Victor. Si Selene, na minsan na rin niyang nakilala sa isang board dinner, ay ang babaeng humawak sa kanyang braso at sinabing, "You're lucky. Victor is rare. Don't lose him." Ngayong malinaw na ang lahat, napagtanto ni Amara na hindi lang simpleng pagkakamali ang nangyari. May matagal at maingat na planong isinagawa. At habang siya'y inaakalang mahina, walang laban at walang halaga, palihim pala siyang sinasagasaan ng ambisyosang kabit at ng sariling asawa. Pero hindi niya piniling lumuhod. Hindi siya nagpakaawa. Sa halip, tahimik niyang nilabanan ang pag-iyak gabi-gabi. Pinalakas niya ang loob niya. Hindi para sa sarili lamang, kundi para sa buhay na nasa sinapupunan niya. Sa puso niya, hindi siya papayag na ang anak niyang isisilang ay mamulat sa mundong puno ng kasinungalingan at panlilinlang. At sa gabing iyon, habang malakas ang ulan sa labas ng kanilang bahay at binabaybay ng luha ang kanyang pisngi, bumulong si Amara sa kanyang tiyan. "Anak, pangako ni Mama, hindi tayo magpapatalo. Kakayanin natin ito. Hindi matatapos sa ganito ang kwento natin." Makalipas ang 3 buwan mula nang tuluyang lumayo si Victor kay Amara, unti-unti na ring lumapit ang takdang araw ng kanyang panganganak. Kahit wala na ang presensya ng asawa, pilit pa rin niyang pinaninindigan ang dignidad bilang isang ina. Nafatira pa rin siya sa dating bahay nila, ngunit ramdam niya ang unti-unting paglamig ng paligid mula sa mga kasambahay na parang may takot o utos na huwag na siyang pansinin, hanggang sa mga kaibigang dating malapit, ngunit ngayoy bigla na lang umiiwas. Isang araw, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Victor, isang imbitasyon, isang paanyaya, na sumama raw siya sa isang weekend getaway sa yate upang magkausap sila ng maayos. "Gusto ko lang linawin ang lahat, Amara, please, para na rin sa kapakanan ng bata." Hindi niya alam kung bakit, pero sa kabila ng takot at pangungutya sa loob, pinili niyang pumunta. Marahil ay umaasang may natitira pang pagmamahal sa puso ng asawa. O baka dahil sa walang hanggang pagnanais na marinig mula kay Victor ang kahit isang salitang nagsisisi ito. Kaya nag-empake siya ng ilang damit, nagpaalam sa isang kaibigan, at sumakay ng kotse papuntang Batangas, kung saan naghihintay ang yate ni Victor, ang MV Clarice, ipinangalan pa noon kay Amara bilang tanda ng pagmamahal. Pagdating niya sa pier, sinalubong siya ng ilang crew. Tahimik at formal ang mga ito. Walang bumati sa kanya ng masaya. Tahimik lang silang nagtulungan para madala siya sa loob ng yate. Wala pa rin si Victor sa paningin. Pag-akyat niya sa upper deck, nakita niya si Victor na nakatayo sa may dulo ng barko, nakatalikod. Nang maramdaman ang kanyang presensya, lumingon ito. "Salamat at pumunta ka," mahinang sabi ng lalaki. Napatitig ito sa kanya na parang may bumabagabag. "Para saan ba talaga ito, Victor?" Malamig na tanong ni Amara. "Bigla mo akong iniwan, tapos ngayong malapit na akong manganak. Saka mo akong yayayain sa dagat? Gusto ko lang matapos na ng maayos ang lahat." Sagot ni Victor habang umiiwas ng tingin. Bago pa siya makapagtanong muli, lumitaw si Selene mula sa loob ng kabin. Nakasuot ito ng simpleng white dress at may hawak na wine glass. Nakangiti,
pero ang ngiting iyon ay punong-puno ng pagkutya. Amara, bati nito, parang nakakalason ang tono. Glad you could join us. Such a beautiful day to reflect. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Amara, nanginginig ang boses. Hindi ba't sinabi mong para sa atin lang ito, Victor? Hindi agad sumagot si Victor. Naramdaman ni Amara ang pagdududa sa kanyang dibdib na parang isang dam na malapit nang bumigay. Sa loob ng ilang sandali, natahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ay hampas ng alon at hangin. Maya-maya pa, niyayaya siya ni Victor na pumasok sa isang maliit na lounge sa loob ng yate. Tumanggi si Amara. Ayoko, dito na lang ako. Matigas niyang sagot. Mas gusto kong nasa labas. Tumayo siya sa may gilid ng deck, pinagmamasdan ang malawak na karagatan. Nasa ika-7 buwan na ang kanyang pagbubuntis. Medyo mabigat na ang tiyan. Kumakabog ang puso niya, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Ilang sandali pa, naramdaman niyang may lumapit sa likuran niya. Si Selene, may hawak itong maliit na wine bottle. Gusto mo? Pang-alis ka ba? It won't hurt the baby. Alok nito. Sabay tawa. Hindi ako tanga, tugon ni Amara. At hindi mo ako kayang takutin. Lumingon si Selene sa direksyon ni Victor na nakaupo sa loob ng lounge at nakatitig lang sa kanila. Parang wala sa sarili. Parang alipin ang sariling kasalanan. Alam mo, Amara, bulong ni Selene habang papalapit sa kanya. Sa dami ng babae sa Maynila, ikaw pa talaga ang pinili ni Victor. But don't worry, hindi na magtatagal. Bago pa siya makagalaw, naramdaman ni Amara ang biglaang pagtulak mula sa likod. Isang malakas na puwersa ang humampas sa kanyang katawan. Tumilapon siya sa ere, sabay lagapak ng katawan sa malamig na tubig. Sa isang iglap, nilamon siya ng dagat. Ang huling nakita niya bago siya tuluyang lamunin ng alon ay ang malamig na mukha ni Selene na natadungaw mula sa deck at si Victor na hindi man lang tumakbo para iligtas siya. Sa ilalim ng tubig, pilit siyang umahon, pilit lumalaban. Sa bawat pagbuga niya ng hangin, lalong lumalalim ang kanyang katawan sa ilalim. Inawakan niya ang kanyang tiyan, umaasang may milagro pa. At sa huling puwersa ng kanyang lakas, isang piraso ng kahoy mula sa yate ang lumutang at kanyang nasalo. Doon siya kumapit, pilit humihinga, pilit lumalaban. Samantala, sa yate, nagpanggap si Victor na nagulat. Tinawag niya ang mga crew, nagsisigaw na tila inaalala si Amara. Ngunit wala ni isang crew ang tumalon para hanapin siya. Tinangay siya ng alon, sir. Sabi ng isang tauhan, kunwaring takot. Kinabukasan, naglabas ng pahayag si Victor sa media. Nadulas sa yate ang aking asawa. Ginawa namin ang lahat para siya'y masagip. Mahal ko si Amara at ang anak naming hindi pa isinisilang. Napakasakit ng sinapit niya. Pero walang bangkay na natagpuan. At sa gitna ng isang katahimikang, pinilit itayo sa mga kasinungalingan. Tahimik ding lumangoy si Amara sa gitna ng karagatan. Hawak ang pag-asa at ang batang buhay sa kanyang sinapupunan. Ang mundo ay naniwalang patay na siya. Pero sa isang bahagi ng daigdig, isang ina ang patuloy na nabubuhay. Hindi lang para mabuhay, kundi para lumaban. Ang gabi ng kanyang pagkakatulak sa dagat ay isa sa pinakamasalimuot na gabing dumaan kay Amara. Nanginginig siya sa ginaw habang kumakapit sa piraso ng kahoy na lumutang sa karagatan. Buo ang paniniwala niyang matatapos na ang kanyang buhay. Na iyon na ang huling gabi niya sa mundo. At ang anak sa kanyang sinapupunan ay hindi na kailanman makakasilay ng araw. Pero may bagay na mas matibay sa kamatayan, ang paniniwala ng isang ina. Kaya't kahit madilim ang paligid at halos wala ng lakas, ipinagpatuloy ni Amara ang paglangoy. Sinundan ang kahit anong liwanag na masilayan hanggang sa nawalan na siya ng ulirat sa gitna ng alon. Kinabukasan, sa isang liblib na isla sa Quezon, isang matandang mangingisda na si Mang Lando ang nakakita sa kanya habang nagpapalaot. Akala niya isang bangkay na lamang itong inaanod sa tubig, ngunit sa pagbuhat niya rito sa kanyang bangka, napansin niyang bahagyang gumagalaw ang dibdib ng babae. Diyos ko, buhay pa! Sigaw niya habang mabilis na isinagwan ang bangka
pabalik sa kanyang munting kubo sa tabing dagat. Isinugod ni Mang Lando si Amara sa loob ng kanyang tahanan at buong pag-iingat itong nilinis at pinainom ng mainit na sabaw. Ilang oras ang lumipas bago tuluyang bumukas ang mga mata ng babae. "Saan ako?" Mahinang tanong ni Amara. Halos hindi makagalaw. "Nasa ligtas ka ng lugar, Hija," sagot ng matanda. "Ako si Lando. Inahon kita sa dagat." "Ano ang pangalan mo?" Tahimik si Amara. Tila hindi makapaniwala na buhay pa siya. Sa isang banda, may takot siyang bumalik sa mundo na itinulak siya sa bingit ng kamatayan. Sa kabilang banda, naramdaman niya ang biglaang kirot sa kanyang tiyan. "Ang anak ko! Yung anak ko!" Nangingilid ang luha niyang pulong. Nagmadaling tumayo si Mang Lando at tinawag ang kanyang tanak na si Lin, isang hilot na nagtatrabaho minsan sa bayan. Agad silang nag-asikaso kay Amara. Buong gabi siyang binantayan habang nagsimulang sumakit ng gusto ang kanyang tiyan. Hindi pa man ganap na nakakapagpahinga, dumating ang kanyang pagle-labor. "Lin, tulungan mo siya, baka hindi kayanin," utos ni Mang Lando sa anak. Habang sumisigaw sa sakit si Amara, pinilit niyang lumaban. Hindi para sa sarili, kundi para sa sanggol na nabubuhay sa loob ng kanyang sinapupunan. Sa bawat kirot bumulong siya, "Anak, labas na, labas ka na, para sa atin to." At sa unang sinag ng araw, iniluwal niya ang isang sanggol na lalaki, malusog, humihikbi at puno ng sigla. Napahagulgon si Amara sa pagkakita sa kanya. Hindi siya makapaniwala. "Salamat, Panginoon, salamat." Nang gabing iyon, habang tulog ang bata sa banig at nakayakap sa kanya si Amara, kinausap siya ni Mang Lando. "Hija, kung gusto mong manatili rito, walang maghahanap sa iyo sa islang ito. Wala ring makakakilala sa iyo. Pero kung gusto mong bumalik sa pinanggalingan mo, pwede kong isakay ka pa uwi." Napatingin si Amara sa kanyang anak. Napalunok siya at mahigpit na niyakap ito. "Hindi na ako si Amara," bulong niya. "Wala nang Amara, wala nang babaeng iyon. Dito na kami magsisimula." At mula noon, ipinakilala niya ang sarili bilang Isla, isang babaeng nanggaling sa dagat, muling isinilang ng mga alon at ng kapalaran. Hindi naging madali ang susunod na mga buwan. Wala siyang ibang pinagkukunan ng kabuhayan kundi ang pagtulong sa pangingisda ni Mang Lando, pagtatanim ng gulay sa gilid ng isla at pagtuturo sa ilang batang tagaro. Habang lumalaki ang kanyang anak na pinangalanan niyang Elias, natututo rin siyang tumayo bilang isang ganap na nilalang na hindi na nababalot ng takot, sakit o kahapon. Lumipas ang 2 taon at naging parang anak na rin ni Mang Lando si Isla. Si Elias naman ay lumaking masigla at matalino, palaging tanong ng tanong sa kanyang ina tungkol sa mundo sa labas ng isla. "Nanay, may eskwelahan po ba sa Maynila?" Tanong ni Elias isang hapon habang sabay nilang tinitingnan ang dagat. "Meron anak, napakaraming gusali, maraming sasakyan, pero marami ring masasakit na puso," sagot ni Isla. "Doon ba galing si tatay?" Usisa ni Elias. Napahinto si Isla. Pinagmasdan ang anak. "Ang mahalaga, anak, andito tayo, safe tayo, at balang araw, malalaman mo rin ang la." Habang unti-unting nagigising ang puso ni Isla sa katotohanang hindi sila maaaring manirahan habang buhay sa isla, alam niyang kailangan niyang maghanda. Kailangan niyang bumuo ng lakas. Hindi lamang para sa paghihiganti, kundi upang itama ang mali. Hindi para sa sarili, kundi para sa anak. Sa gabi, habang natutulog si Elias, humaharap siya sa dagat, bulong sa sarili. "Victor, Selen, hindi pa tapos ang kwento ko. Iniwan niyo kong patay. Pero ang totoo, ngayon pa lang nagsisimula ang buhay ko." Makalipas ang 8 taon ng tahimik na pamumuhay sa isla, dumating ang sandaling hindi na kayang ikubli ni Isla ang pagnanasa niyang makabalik sa syudad. Hindi para habulin ang nakaraan, kundi upang harapin ito mata sa mata. Lumaki na si Elias na puno ng tanong, at sa bawat araw na dumaraan, lalong lumalalim ang pangungulila ni Isla sa hustisyang ipinagkait sa kanila. "Nanay,
Bungad ni Elias habang sila'y nasa tabing dagat. Bakit ayaw mo akong dalhin sa Maynila? Sabi ni Mang Lando, marami raw eskwelahan doon. Gusto ko pong matuto gaya niyo. Tiningnan ni Isla ang anak at napabuntong hininga. Alam niyang hindi na niya kayang ilihim ang katotohanan ng matagal. Ngunit higit pa roon, ramdam niyang panahon na para ang dating Amara ay bumangon mula sa kanyang libing at harapin ang mundo bilang bagong tao. Hindi bilang biktima, kundi bilang mandirigma. Isang umaga, matapos magpaalam kay Mang Lando at Lynn, sumakay sila ni Elias sa bangka patungong mainland. Dala nila ang kakaunti nilang gamit, isang maliit na alkansya at isang pusong naninindigan sa katotohanan. Mag-ingat kayo, Hija, sabi ni Mang Lando habang hinahabol ang luha sa mata. At kung ano man ang mangyari, huwag kalimutang dito ka nang simulang mabuhay muli. Tumango si Isla at mahigpit na niyakap ang matanda. Maraming salamat, Tatay Lando. Wala ko rito kung hindi dahil sa inyo. Pagkarating sa Maynila, agad niyang naramdaman ang pagkakaiba. Maingay, mabilis, at puno ng kasinungalingang nagbabalat kayo bilang kasaganahan. Ngunit hindi siya natakot. Lumipat sila ni Elias sa isang paupahang silid sa tondo. Masikip, ngunit sapat para sa kanilang dalawa. Upang matustusan ang kanilang pangangailangan, nagsimula si Isla bilang tindera ng gulay sa palengke. Araw-araw siyang gumigising ng 4:00 ng madaling araw para bumili ng paninda at makapwesto sa isang sulok ng palengke. Tiniis niya ang init, usok at pagod para lang may maihain sa anak niyang si Elias. Ma, paglaki ko, gusto ko pong maging engineer, sabi ni Elias habang kinakain ang nilagang saging sa hapunan. Gusto ko pong magtayo ng bahay para sa inyo, napangiti si Isla. Kahit ano ka pa, anak, basta't maging mabuti kang tao. Yan ang pinakamahalaga. Isinama niya si Elias sa pampublikong eskwelahan kung saan agad itong napansin ng mga guro dahil sa katalinuhan at magandang asal. Sa isang PTA meeting, isang guro ang lumapit kay Isla. Ma'am Isla, napakatalino ng anak niyo. Marunong siyang magbasa ng libro na mas mataas pa sa antas niya. May scholarship program po ang lungsod. Baka gusto niyong subukan. Hindi na iwasang mapaluha si Isla. Ilang taon din niyang inakala na mananatiling ikinubli ang kinabukasan ng kanyang anak sa isang sulok ng isla. Ngayon, unti-unti nang bumabalik ang liwanag. Isang araw habang pauwi galing palengke, napadaan siya sa tapat ng isang matayog na gusali na may nakasulat, De La Torre Group of Companies. Hindi siya nakagalaw sa kinatatayuan niya. Parang binagsakan ng mundo ang kanyang dibdib. Tila bumalik ang lahat. Ang sakit, ang dagat, ang lamig ng tubig, ang mukha ni Selen. Nanay, tawag ni Elias habang hawak ang kamay niya. Okay ka lang po? Anak, pwede bang maghintay ka muna rito sandali? Tanong niya habang nakatitig pa rin sa gusali. Bibili lang po ako ng yelo, dagdag pa niya, para hindi magtaka ang bata. Sa halip, lumapit siya sa resepsyonista ng building. Good morning po, may hiring po ba kayo? Kahit anong trabaho, okay lang po. Kayang-kaya ko pong maglinis, magtimpla ng kape, kahit anong kailangan. Iningnan siya mula ulo hanggang paa ng resepsyonista. Pagkatapos ay may ibinigay na form. Mag-submit ka ng resume. Magsisimula ang hiring next week. Maintenance and admin staff. Sa gabing iyon, hindi siya makatulog. Tahimik niyang binuksan ang isang lumang kahon ng alaala na palihim niyang itinago. Naroon ang kanyang birth certificate, kopya ng marriage certificate nila ni Victor, ilang lumang litrato at isang sulat mula sa doktor na nagpapatunay ng kanyang pagbubuntis. Babalikan ko kayo, bulong niya, habang hawak-hawak ang papel. Hindi para gumanti, kundi para ibalik ang boses na ninakaw niyo sa akin. Makalipas ang 2 linggo, natanggap si Isla bilang isang janitress sa mismong building ng De La Torre Group. Isang yugto ng kanyang plano ang naisakatuparan. Sa mga unang araw, hindi siya namukaan ng mga tao. Walang nakakaalala sa mukha ng babaeng tinulak sa dagat. Sa tagal ng panahon, nagbago na rin ang kanyang anyo. Mas matatag na ang katawan, mas maputi ang buhok sa ilang parte, at mas matalim na ang mga mata.
Ngunit isang araw, habang naglilinis ng opisina sa third floor, may nakita siyang lumang painting sa hallway. Litrato yon ng isang proyekto sa Batangas at sa likod ng grupo ng mga arkitekto, kitang-kita si Victor, nakangiti, hawak ang kamay ni Selene. Napapikit si Isla. Hindi ako mawawala. Mahina niyang bulong. Hindi ako titigil hanggang sa madurog ang ilusyon niyo. At sa piling ng kanyang anak, sa palengke, sa paaralan, at ngayon sa loob ng tore na minsang sinilungan ng kanyang kasal, nagsimulang muli ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Hindi na bilang si Amara, kundi bilang si Isla na may dalang layunin. Isang buwan na ang lumipas, simula nang magsimulang magtrabaho si Isla bilang janitress sa De La Torre Group of Companies. Tuwing madaling araw pa lang, ay pumapasok na siya para linisin ang mga opisina sa ikatlong palapag at gabi na kung siya'y makauwi. Sa unang tingin, isa lamang siyang tahimik at masipag na empleyada. Ngunit sa bawat pahid ng mop, sa bawat punas ng salamin, at sa bawat dokumentong nakikitang nakakalat sa mesa, isa-isang piraso ng katotohanan ang kanyang kinokolekta. Sa ilalim ng kanyang simpleng uniforme ay isang planong maingat niyang binubuo, ang pagbawi ng dignidad, hustisya at katotohanan. Hindi na siya umasa na maibabalik pa ang nakaraan, ngunit naniniwala siyang may karapatan siyang pabagsakin ang sistemang muntik nang sumira sa kanya. Isang hapon, habang naglilinis siya sa conference room, hindi niya sinasadyang marinig ang usapan ng dalawang empleyado. Hindi siya nakikita sapagkat nakatalikod siya at naglilinis sa gilid. Si Ma'am Selene na naman ang may bagong project na di dumaan sa proper bidding. Kaya ayun, galit na naman si Sir Leo. Anong magagawa? Siya na talaga ang boss dito. Kahit si Sir Victor hindi na makapangahas, nakakatakot kaya yung babae. Napangiti si Isla sa sarili. Hindi siya nagtaka. Alam niyang sa oras na makuha ni Selene ang kontrol, babaliwalain nito ang mga batas, regulasyon, at kahit ang pangalan ni Victor. Isang araw pa lamang siyang janitress, ngunit puno na agad ng ingay ang opisina tungkol sa mga hindi patas na desisyon ni Selene. Makalipas ang ilang araw, sa isang sulok ng cafeteria, habang kumakain ng kaning lamig at itlog, may lumapit sa kanyang matandang lalaki. "Excuse me," wika nito. "Ikaw ba si Isla?" Nagulat si Isla. Hindi niya inaasahang may tatawag sa kanya sa bagong pangalang iyon. Marahan siyang tumango. "Hindi mo na ako siguro kilala," sabi ng lalaki. "Ako si Rogelio Navarro, dating abogado, kaibigan ng ama ni Victor at dati ring tagapayo mo noong bago nga pa lang sa Maynila." Bahagyang bumalik sa alaala ni Isla ang mukha ng matanda. Noon ay siya ang sumalubong sa kanila ni Victor noong unang dalhin siya ni Po sa corporate world. "Ako na ang lumapit sa'yo. Hindi ako pumayag sa ginawa nila sa'yo. Pero wala akong lakas noon. Hanggang ngayon," dagdag ni Rogelio habang umupo sa tabi niya. "Pero kung magpapasya kang lumaban, ako ang unang tutulong." Napahigpit ang hawak ni Isla sa kutsara. Hindi niya inaasahang may isa pa palang taong nakakaalam sa totoo. "Anong kailangan mong malaman?" tanong ni Isla. "Lahat," sagot ni Rogelio. "Kailangan nating buwagin ang imperyo ni Selene, pero hindi sa dahas, kundi sa ebidensya. May pinagtataguan akong mga lumang dokumento, mga kontratang may pirma niya sa mga project na hindi kailanman natuloy. Isasama na rin natin ang records ng pamimeke ng audit reports. Mula noon, lingguhan silang nagkikita sa isang maliit na karinderya malapit sa istasyon ng LRT. Doon nila unti-unting binuo ang operasyong pagbawi. Sa bawat dokumento, resibo at videoclip na kanilang nakokolekta, lalong luminaw ang larawan ng mga kasinungalingang itinayo nina Victor at Selene para pagtakpan ang kanilang kasalanan. "Ma'am Isla," bulong ni Rogelio, isang gabi, "handa ka na bang magsimulang mag-ipon ng ebidensya mula mismo sa loob?" Tumango si Isla. Naging mas maingat siya sa mga susunod na araw. Isang hapon, habang naglilinis sa opisina ng project accounting, nakita niya ang isang folder na bukas sa mesa. Nakalagay ron ang detalyeng may pirma ni Selene para sa isang proyekto sa Pampanga na di naman kailanman itinayo. Mabilis ngunit maingat niya itong kinopya.
gamit ang kamera ng lumang cellphone. Sa sumunod na linggo, natanggap niya ang assignment bilang panandaliang tagalinis sa executive floor. Doon niya muling nakita si Victor. Nakaupo, may hawak na tablet, tila ba laging may iniisip. Hindi siya pinansin nito. Marahil ay hindi siya nakilala o baka ayaw lang talagang harapin ang multo ng kanyang nakaraan. Ngunit si Isla, sa halip na matakot, ay pinanood ang pagbagsak ng dating asawa sa sarili nitong anino. Samantala, si Selene ay mas naging dominante sa kumpanya. May sarili na itong office suite, 2 sekretarya at isang bodyguard na laging nasa labas ng opisina. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, unti-unti nang binabaklas ni Isla ang pader ng kapangyarihan nito. Isang gabi, matapos ang trabaho, umuwi si Isla sa maliit nilang inuupahang kwarto kung saan naghihintay si Elias. "Nanay, paglaki ko ba, makakamit ko rin ang hustisya gaya mo?" Tanong ng bata habang nilalagay ang assignment sa bag. Tumigil si Isla sa pagsusuklay at tiningnan ang anak. "Anak, ang hustisya ay hindi lang hinihintay. Pinaglalaban ito, pero dapat laging may puso. Hindi tayo lumalaban para makapanakit. Lumalaban tayo para hindi na ulit mangyari sa iba ang nangyari sa atin." Yumakap si Elias sa kanyang ina. "Basta't kasama kita, nanay, hindi ako matatakot." Napaluha si Isla. Minsan ang lakas ay hindi nagmumula sa galit, kundi sa pag-asang dala ng isang inosenteng puso. At para sa pusong iyon, para sa kinabukasan ng kanyang anak, at sa mga katulad nilang sinadyang patahimikin, hindi na siya lalayo sa laban. Mabilis na lumipas sa mga buwan mula nang simula ni Isla ang operasyong pagbawi. Sa bawat araw na dumadaan, lalo siyang naging mapanuri at maingat. Ngunit sa kabila ng lahat ng hakbang na ginagawa niya para sa hustisya, alam niyang kulang pa rin ang kanyang latas kung siya lang mag-isa. Samantala, si Elias ay tuloy-tuloy ang pag-aaral sa pampublikong eskwelahan. Sa murang edad, ay kitang-kita na ang talino't pangarap sa mga mata nito. Minsan ay uuwi itong may baon na mga tanong. Kung minsan naman ay may mga kwento tungkol sa kanyang guro. Isang babaeng tila naiba ang pakikitungo sa kanya. "Nanay," bungad ni Elias habang nagsasalin si Isla ng mainit na sabaw sa mangkok. "Si Teacher Mika po, gusto raw kayong makausap. Sabi niya po, interesado siyang makilala kayo." Napatigil si Isla. "Bakit naman daw?" "Ewan ko po, basta sabi niya, gusto raw niya akong tulungan sa mga sulatin ko. Pero parang kilala ka niya." Kinabukasan, nagtungo si Isla sa paaralan ng anak at doon niya nakita si Mika Sison, isang babaeng nasa mid-30s. May simpleng pananamit ngunit matalim ang paningin. Paglapit pa lang ni Isla, may kakaiba ng pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi ito takot, kundi isang matagal nang tinatago na alaala. "Magandang hapon," bati ni Mika habang inaabot ang kamay ni Isla. "Ikaw si Isla?" Tumango si Isla. "Oo, ako ang ina ni Elias. Sinabi ng anak ko na gusto mo raw akong makausap." Umupo silang dalawa sa lilim ng punong kahoy malapit sa quadrangle. Sa unang sandali nagkwentuhan sila tungkol kay Elias, ang katalinuhan nito, ang pagiging mapang-obserba at ang likas na kakayahan sa pagsusulat. Ngunit dumako rin sa usapan ang mas malalim na bagay. "Napansin ko kasi, Isla, halos lahat ng sinusulat ni Elias ay tungkol sa isang babae. Isang babae na ipinagkanulo, na tinangka umanong patayin pero nakaligtas. Palaging may sanggol sa sinapupunan niya, palaging may alon at dagat." Hindi ko mapigilang pagdudahan, totoo ba ang kwento ng anak mo? Hindi agad sumagot si Isla. Sa halip, tumingin siya kay Mika at bumulong. "Bakit mo ako tinatanong ng ganito?" Huminga ng malalim si Mika bago sumagot. "Dati akong investigative journalist. 3 taon akong nagsiyasat tungkol sa anomalya ng De La Torre Group. Nakausap ko ang ilang dating empleyado, contractors, at isa sa kanila ang nagsabi na may isang babaeng asawa ni Victor na bigla na lang nawala. Alam mo ba kung ilang gabi akong ginugol para alamin kung saan siya napunta? At ngayong kaharap kita,
Alam kong ikaw siya. Ikaw si Amara. Hindi maipinta ang mukha ni Isla. Gusto niyang tumayo, tumakbo, itanggi ang lahat. Ngunit sa wakas, pagkatapos ng 8 taon, may isang taong nagsabing, alam ko ang totoo. Hindi para siya idiin, kundi para tumulong. Hindi mo dapat malaman yan. Mahinang tugon ni Isla. Panganib ang dala ng katotohanan. Mas malaki ang panganib ng pananahimik, sagot ni Mika. Kung gusto mong lumaban, tutulungan kita. Buhayin natin ang lumang network ko. Ang mga dating source, abogado, at kahit ilang mamamahayag na may prinsipyo pa. Pero kailangang magtiwala ka. Iyon na ang naging simula ng bagong alyansa. Mula noon, nagkita sila tuwing Sabado ng hapon sa isang lumang silid-aralan na hindi na ginagamit. Doon nila sinusuri ang bawat dokumentong nakuha ni Isla. Initingnan kung alin ang may bigat sa batas, alin ang maaring gamitin sa media, at alin ang kailangang ipadala sa mga ahensya ng pamahalaan. Sa tulong ng kontak ni Mika sa Commission on Audit, nakakuha sila ng kumpirmasyon. May mga proyektong naka-allocate sa ilang probinsya, ngunit wala ni isang gusali ang naitayo. Lahat ito ay may pirma ni Selen. Kung mailalabas natin to sa tamang paraan, ani Mika isang gabi, hindi lang reputasyon ang mawawala kay Selen. Pwede siyang makasuhan ng plunder. Hindi ko lang siya ang habol ko, ani Isla habang hawak ang litrato ni Victor. Gusto kong makita niyang sinira niya ang sarili niyang pamilya at hindi siya kailanman magiging buo muli. Habang abala sila sa kanilang pagsasaliksik, nagsimulang makipag-ugnayan si Mika sa ilang dating empleyado ng kumpanya na dati ay natanggal sa trabaho. Isa rito ay si Jonas, dating driver ni Selen. Isa siyang tahimik ngunit mapagmatyag na lalaki. At noong nalaman niyang si Isla ay si Amara pala, hindi siya nagdalawang isip na tumulong. May naitago akong dashcam footage noon pa, ani Jonas habang nilalabas ang isang lumang USB. Hindi ako sigurado kung may laman pa, pero ginamit ko yan nang minsang sumakay si Selen at Victor. May narinig ako sa usapan nila noon na parang may tinatago sila. Kinabukasan, tinulungan ni Mika si Elias na mailathala ang isa sa kanyang mga sanaysay sa isang blog site para sa mga batang manunulat. Isang fictional piece, kunwari tungkol sa isang ina na muling bumangon mula sa dagat. Ngunit sa bawat taludtod, tila isang paalala ito sa mundo na minsan may tinig na nawala at ngayon ay babalik ng mas matapang. Habang binabasa ni Isla ang sinulat ng kanyang anak, may luha na dahan-dahan bumaba sa kanyang pisngi. Hindi mo pa alam ang buong kwento ko, anak. Bulong niya habang hinahaplos ang buhok ni Elias. Pero sa sarili mong paraan, isinusulat mo na ang wakas ng bangungot na to. Sa mga linggo't buwang lumipas, mas naging matatag ang samahan ni na Isla, Mika at Rogelio. Ang maliit pilang alyansa ay naging tahimik ngunit matibay na hukbo ng katotohanan. Isa-isa nilang tinipon ang mga ebidensyang magpapatunay sa mga katuwalian sa De La Torre Group at higit sa lahat magbubunyag ng malagim na lihim sa likod ng pagkawala ni Amara. Isang araw, sa isang karinderyang madalas nilang tagpuan, may dumating na lalaking may bitbit na attaché case. Pinakilala ito ni Rogelio bilang Edwin Soriano, isang dating accountant ng De La Torre Group. Hindi ko ito ginawa noon dahil takot ako. Pero ngayon, wala na akong trabaho. Wala na rin akong dahilan para manahimik. Panimula ni Edwin habang inilalabas ang ilang dokumento. Isa-isang inilatag niya ang mga kopya ng financial reports, memo, at internal transactions ng kumpanya. Karamihan dito ay peke o pinaburang pabor kay Selen, mga ghost projects, padded contracts, at mga under-the-table na transaksyon sa gobyerno. Pinalitan nila ang figures kada quarter. Ginamit ni Selen ang pangalan ni Victor para mapirmahan ang mga proyekto. May ilang beses na tumutol si Victor, pero pagkatapos ng ilang meeting, pipirma rin. Sa totoo lang, parang wala na siyang choice. Hawak na siya ni Selen. Napatingin si Isla sa papel. May ilang pirma ni Victor na pamilyar sa kanya. Kilala niya ang kanyang asawa,
ang klase ng sulat kamay nito, pati ang paraan ng pagpirma kapag napipilitan lang. Alam mo ba kung may soft copy kayo ng mga ito? Tanong ni Mika habang patuloy sa pagkuha ng litrato gamit ang kamera. Meron, sagot ni Edwin, at mas matindi ang laman nun. May ilang video recording ng board meetings kung saan lantaran na pinag-uusapan ni Selene ang pagmanipula sa mga contractors. Mula noon, nagdesisyon si Mika na gumamit ng anonymous Dropbox saan ipadadala nila ang ilang ebidensya sa media, Securities and Exchange Commission, SEC, at Bureau of Internal Revenue, BIR. Hindi sila dumiretso sa pulis o korte dahil alam nilang marami na ring kasabwat doon. Kung mapapansin nyo, wika ni Mika habang tinitingnan ang board map nila, hindi lang ito basta financial fraud. Isa itong sistematikong pagnanakaw. Gagamitin natin yan para unti-unting durugin ang kredibilidad nila. Pag humina ang tiwala ng board, doon tayo papasok. Isang gabi, inilunsad nila ang unang hakbang, isang anonymous blog post na pinamagatang Inside the Empire, Corruption Within De La Torre. Nilahad dito ang ilang testimonya ng dating empleyado kasabay ng mga redacted na dokumento. Ilang araw pa lang ay nagsimula ng kumalat ito online. Have you read this article? Anong ng isa sa board member sa isang emergency meeting. It's too detailed to be fake. Hindi natin dapat to palampasin. It could hurt our investors. Sabi ng isa pa. Ngunit sa kabila ng lumalakas na pag-aalinlangan ng board, si Selene ay nanatiling matatag. O mas tamang sabihing mapagmataas. Sa isang interview na isinagawa ng isang lifestyle magazine, sinabi niya, "We are unshakable. De La Torre Group is built on integrity and innovation. These are clearly malicious rumors." Ngunit sa likod ng kamera, alam ni Selene na unti-unti siyang kinakain ng takot. "Victor," sabi niya minsang magkasama sila sa opisina, "we need to find out who's behind this. Someone from the inside is feeding them information." Hindi sumagot si Victor. Sa halip, tumingin ito sa malayo. "Victor," giit ni Selene, "this company is ours. If we fall, everything we built." "I didn't build this to become a lie, Selene." Mahinang sabi ni Victor. Natigilan si Selene. "What do you mean?" Iningnan siya ni Victor ng diretso. "I mean, I'm tired. Tired of pretending, of covering for you." Hindi agad makapaniwala si Selene. "Don't tell me you're starting to believe those stories? Nabuhay pa si Amara?" "Hindi ko alam," sagot ni Victor. "Pero sa tuwing may batang dumarating sa events na di ko kilala, na parang may tanong sa mata, hindi ko mapigilang manduda." At parang sinadya ng pagkakataon, sa isang charity event na dinaluhan ni Victor, may isang batang lalaki na biglang umakyat sa entablado. May hawak itong notebook at buong tapang na nagsalita. "Excuse me po, gusto ko lang pong magsalita," wika ng bata sa harap ng mikropono. Nagulat ang mga tao. Si Victor ay napatayo. Si Selene naman ay napatingin sa MC. "Ako po si Elias. Gusto ko lang pong sabihin, kilala ko po ang tunay kong ama." Nagkagulo ang mga tao. May ilan ang natawa, may ilan ang kinilabutan. Ngunit bago pa man mapaalis ang bata sa entablado, itinuro nito si Victor. "Siya po." Parang binagsakan ng langit si Victor. Hindi siya makakilos. Hindi niya maipaliwanag. Pero sa pagtitig niya sa bata, sa mga mata nito, sa ilong, sa pagkakahugis ng pisngi, parang may bahagi ng sarili niya ang nakita niya. Agad na pinutol ni Selene ang event. Pinagbantaan ang mga organizer at sinabihang wag nang ulitin ang insidente. Ngunit ang video ay naipost na at sa loob ng ilang oras, viral na ito. Ang komento ng netizens, si Elias kaya ang anak ni Amara de la Torre? Totoo nga ba ang blog? Selene at Victor, saan na kayo tatakbo? Samantala sa isang sulok ng lungsod, habang nanunood ng video sa lumang cellphone si Isla, dahan-dahan niyang ipinikit ang mga mata. "Magaling anak, ngayon, alam na nila na hindi pa ako tapos." Hindi inaasahan ni Isla na ang munting kilos ng kanyang anak na si Elias, ang simpleng pag-akyat sa entablado at pagbanggit ng ilang katagang matagal nang gustong isigaw ng kanyang puso, ay magiging mitsa ng isang mas malaking apoy. Sa loob lamang ng 30 minuto,
Matapos ipost ng isang netizen ang video, kumalat ito sa social media na parang wildfire. Trending ang mga hashtags na #sino si Elias at #buhay pa si Amara, habang ang mga mamamahayag ay nagsimulang maghukay muli sa kasaysayan ng De La Torre Group. Kinagabihan, habang nanonood ng balita si Isla sa maliit nilang telebisyon, niyakap niya ng mahigpit si Elias. Tila may kaba sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi na sila basta-basta makakapaglakad sa lansangan na walang makakakilala. Ang payapang pamumuhay na matagal nilang tinikman ay tapos na. "Anak," bulong ni Isla, habang pinapatulog si Elias. "Naiintindihan mo ba kung gaano kalaki ang ginawa mo?" "Opo, nanay," tugon ng bata. "Pero hindi ko po yun ginawa para sa sarili ko. Ginawa ko yon para sa inyo, para malaman ng lahat kung sino kayo." Napahigpit ang yakap ni Isla. Ilang sandali siyang natahimik bago sumagot. "Salamat, anak. Pero mula ngayon kailangan mas doble ang ingat natin, lalo na ikaw. Hindi natin alam kung anong susunod na hakbang ng mga taong iyon." At hindi nga nagtagal, may mga paparazzi na nagsimulang mag-ikot sa labas ng eskwelahan ni Elias. May mga taong hindi kilala na nagtatanong sa mga guro. Isa sa mga guro ang agad na nag-abiso kay Mika, na agad namang nagtumo kina Isla. "Kailangan nating ilipat si Elias sa ibang eskwelahan. At ikaw, Isla, dapat ay pansamantalang lumayo muna kayo. Pwede ko kayong dalhin sa Nueva Ecija. May kilala akong dating kasamahan doon. Ligtas kayo roon habang inaayos natin ang legal na aksyon." Ngunit umiling si Isla. "Hindi ako lalayo. Hindi ako tatakbo. Ginawa na nila yan sa akin dati. Panahon na para ako ang humarap." Dahil dito, lalo silang naging maingat. Nagpalit sila ng ruta araw-araw papasok sa eskwelahan. Si Elias ay tinuruan ng tamang pag-iwas sa estranghero, habang si Isla ay lalong pinatibay ang mga dokumentong hawak niya. Ngayon ay may kasamang testimonya mula mismo sa anak niyang si Elias. Habang papalalim ang ingay sa media, isang gabi ay nakatanggap si Elias ng sulat sa ilalim ng pinto. Wala itong pangalan ng nagpadala, ngunit may nakasulat sa liham. "Alam naming buhay ang nanay mo. Tumigil ka na, bata. Baka siya na naman ang mawala." Nang mabasa ni Islang sulat, hindi siya nagalit. Hindi rin siya natakot. Sa halip, napuno siya ng determinasyon. Gusto nilang manahimik tayo, pero huli na, masyado ng maraming nakakaalam. Masyado na ring maraming nawalan ng tiwala sa kanila. Anya kay Mika at Rogelio. Ngunit higit pa sa pagbabanta ng liham, mas malalim ang epekto nito kay Elias. Nang gabing iyon, hindi siya kumain. Tahimik lang siyang nakaupo sa isang sulok ng kanilang kwarto. Napansin nito ni Isla. "Anak, okay ka lang ba?" tanong niya habang nilalapitan ng anak. "Nanay, kung may masamang mangyari sa inyo, kasalanan ko yun," mahinang sagot ni Elias. Lumuhod si Isla sa harap ng kanyang anak at hinawakan ito sa pisngi. "Anak, walang kasalanan ng katotohanan. Tandaan mo yan, mas malaki ang kasalanan ng pananahimik sa kasamaan. Huwag mong sisihin ang sarili mo." "Pero nanay, baka mapahamak kayo." "Hindi na," sagot ni Isla. "Dahil ngayon, may mas matibay tayong sandata. Hindi lang ang ebidensya, may mata ng tao at may konsensyang gising na." Sa sumunod na linggo, nagsimula na ang imbestigasyon ng SEC at BIR sa mga anomalya sa De La Torre Group. May ilang media outfit na lumapit kay Elias para kapanayamin, ngunit mahigpit itong tinanggihan ni Isla. Sa halip, ipinadala ni Mika ang panibagong blog post, "Ang Batang May Alam, Kwento ni Elias." Hindi ito isang revelasyon, kundi isang mensahe ng isang batang nangungulila at naghahanap ng katarungan. Sa bawat salita ng sanaysay ay damang-dama ang bigat ng pag-ibig ng isang anak sa kanyang ina. Habang binabasa ni Victor ang blog post sa kanyang opisina, hindi niya napigilang mapatigil. Si Elias, mahina niyang wika sa sarili. Pangalang yon na napili namin ni Amara noon. Naglakad siya patungo sa kanyang drawer at mula roon ay hinugot ang isang lumang laruan. Isang maliit na kahoy na bangka na minsang niregalo niya kay Amara bago sila ikasal. Sa ilang taon ng pagpapanggap, ngayon lang muling tumama sa kanya ang bigat ng katotohanan. Maya-maya pa ay pumasok si Selene sa opisina. "Anong ginagawa mo?" tanong nito.
Hindi sumagot si Victor. Victor, ulit ni Selene, huwag mong sabihing naniniwala ka sa mga kwentong yan. Sa bata, sa vlog, fake news lang yan. Gawa-gawa lang. Enough, Selene, mariing sagot ni Victor. Minsan na akong nanahimik, hindi na muli. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit 8 taon, pumaling si Victor mula sa isang lalaking tahimik na alipin ng kasalanan patungo sa isang lalaking handang managot. Samantala, sa kabilang bahagi ng syudad, habang pinagmamasdan ni Isla ang pulog na anak, may panibagong sigla sa kanyang mga mata. Hindi mo alam, anak, bulong niya. Pero sa simpleng pag-akyat mong yun sa entablado, binaligtad mo ang takbo ng buong laban. Isang linggo ng umaga, tumunog ang telepono ni Isla. Galing kay Attorney Rogelio. Mahinahon pero matatag ang tinig nito sa kabilang linya. Isla, aniya, tapos na ang paghahanda. Ihahain na natin bukas ang pormal na kaso laban kina Victor at Selene. Attempted murder at falsification of documents ang unang sasampa natin. Nakumpleto na ng team ni Mika ang video evidence. May witness din tayong haharap. Hindi agad nakasagot si Isla. Tahimik lang siya, hawak ang telepono habang nakatingin sa labas ng bintana ng kanilang maliit na apartment. Ilang ulit na niyang inisip ang araw na ito. Maraming gabi rin siyang napabalikwas sa higaan. Iniisip kung handa ba siyang harapin muli ang mga taong muntik nang kumitil sa kanya at sa anak niya. Ihanda mo ang sarili mo, dagdag pa ni Rogelio. Sa oras na umakyat ang kaso sa korte, hindi ka na basta si Isla. Babangon muli si Amara. Kinabukasan, hindi naging madali ang unang hakbang. Sa Hall of Justice na Makati City, mainit ang simoy ng hangin habang hawak ni Isla ang envelope na naglalaman ng affidavit of complaint. Kasama niya sina Rogelio, Mika, Edwin at Jonas. Bit-bit nila ang mga dokumento at ebidensyang matagal na nilang tinipon. Kasama na ang video mula sa bodycam ni Jonas na dating driver. Sa mismong harap ng City Prosecutor's Office, pumasok si Isla. Matatag ang kanyang lakad. Bagamat ang bawat hakbang ay may bigat ng isang dekada ng pananahimik. Habang inaayos ng staff ang papeles, tahimik siyang umupo sa lobby. May mga taong dumaraan, nakatingin, tila nakikilala siya, ngunit hindi na siya umiiwas. Hindi na siya magtatago. Ma'am Isla, o dapat ko bang sabihing Ma'am Amara? Tanong ng isang babaeng taga-media na hindi inaasahang naroon. Totoo bang kayo ang tunay na asawa ni Victor de la Torre? At kayo ang tinangkang itapon sa dagat? Tumingin si Isla sa kanya at marahang ngumiti. Hindi ko kailanmang inisip na darating ang araw na itatama ko ang maling pagkakakilanlan. Pero oo, ako si Amara de la Torre at hindi ako patay. Dahil doon, lalong sumiklam ang interes ng media. Pumutok sa balita kinagabihan ang mga headline. Asawa ni Victor de la Torre buhay pala, kasong attempted murder, isinampa na. Selene Santiago, kasabwat sa krimen. Ebidensyang video mula sa bodycam ng dating driver, isinumite sa prosecutor. Samantala, sa opisina ng De La Torre Group, nabalot ng kaba ang buong gusali. Si Selene ay galit na galit habang pinapanood ang balita sa monitor ng kanyang opisina. Nakasalampak siya sa sofa, hawak ang isang wine glass, nanginginig ang kamay. Victor, sigaw niya habang pumasok ito sa loob. Alam mo bang sumabog na sa media ang kwento ni Amara? Buhay siya, Victor. Buhay. Bakit hindi mo sinabing posibleng nakaligtas siya noon pa? Hindi agad sumagot si Victor. Tumungo ito at naupo sa tabi ng ka. Alam mo ba ang pinakamalupit na bahagi ng lahat ng ito, Selene? Mahinang tanong ni Victor. Alam ko na matagal na. Pero wala akong lakas para harapin ang ginawa ko. Hanggang ngayon sinusumpa ko ang gabing yon. Napanganga si Selene. So, inaamin mong kasalanan natin? Paano tayo ngayon makakawala? Hindi ako sigurado kung gusto ko pang makawala, sagot ni Victor. Habang nakapitig sa isang lumang retrato nilang mag-asawa na nakasabit pa rin sa loob ng drawer ng mesa niya. Amara was the only woman I ever truly loved at sinira ko yon. Hindi pa man nakakahinga si Selene, may tumawag na sekretarya sa landline. Ma'am Selene, may nagsabing may warrant na raw pong ilalabas ang city prosecutor?
preliminary hearing sa Huwebes, maghahain na po sila ng supina. At sa mismong araw ng preliminary hearing, dumagsa ang media sa labas ng korte. Hindi sumipot si Selene, ngunit si Victor ay dumating. Hindi sa SUV na may driver, kundi sa sarili niyang kotse. Walang kasama, walang bodyguard, walang abogado na sikat. Tila isa na lang siyang aninong nilamon ng kasalanan. Pagpasok sa courtroom, nagtagpo ang mga mata ni na Victor at Amara. Ilang taon din nilang iniiwasan ang katotohanan. Ngunit ngayon, ito na ang oras ng pagharap. Malinaw, tahimik, pero punong-puno ng bigat ang kanilang sulyap. Sa witness stand, tumayo si Amara. Ngayon ay opisyal ng si Amara de la Torre sa mga dokumento. Tahimik ang buong silid habang binabasa ng fiskal ang affidavit niya. Nasa hawak rin nila ang kopya ng video mula sa dating bodycam ng isa sa mga crew ng yate. Ang hindi napansing backup file na ipinadala ni Jonas. Habang pinapalabas ang video, kita ang tagpo kung saan naglalakad si Selene sa deck, habang si Amara ay nakatayo malapit sa bilid. Kita ang paghampas ng katawan ni Amara, ang kanyang sigaw, ang pagtulak at ang hindi man lang pagkilos ni Victor para siya'y iligtas. Napayuko si Victor. Sa harap ng lahat, wala siyang masabi. Ang babaeng yan, sabi ni Amara habang nakatayo sa witness stand. Ang kabit ng asawa ko, ang nagtulak sa akin sa kamatayan. At siya rin ang sumira sa pangalan ng lalaking minsan kong minahal. Hindi ako narito para maghiganti. Narito ako para sa hustisya, para sa anak kong si Elias, at para sa lahat ng babaeng walang boses na inabuso't sinaktan. Tumayo ang piskal at tinanong si Victor, "Aaminin mo ba ang pagkakasangkot mo?" Tahimik si Victor. Pagkatapos ng ilang minuto, tumayo siya, humarap kay Amara at tahimik na nagsalita, "Patawad, hindi ko kayang ibalik ang nakaraan. Pero kaya kong aminin ngayon, oo, kasangkot ako, kasalanan ko." Halos mapaiyak ang buong korte. Si Selene, nang malaman ang pangyayari, ay sumugod kinagabihan sa opisina ni Victor. "Traidor ka! Ibinenta mo ako!" sigaw niya. "Hindi kita ibinenta, Selene," sagot ni Victor habang inilalabas ang posas na isinuot ng pulis sa kanya. "Sinabi ko lang ang totoo." At sa unang pagkakataon sa loob ng isang dekada, si Amara ay lumabas sa korte. Hindi bilang biktima, kundi bilang testigong pinakinggan. Hindi pa man tapos ang unang hearing, ay ramdam na ni Amara ang bigat ng susunod na mga laban. Sa kabila ng pagbawi ni Victor ng kanyang katahimikan at ang kanyang pag-amin sa kasalanan, alam niyang malayo pa ang dulo ng proseso. Ang sistema ng hustisya ay mabagal, puno ng pagsubok, at hindi madali para sa katulad niyang ina na kailangang balansehin ang lahat, ang paglilitis, ang media, at ang pagiging ina kay Elias. Kinabukasan, matapos ang hearing, ginising siya ng mga mensaheng sunod-sunod sa kanyang cellphone. Mula ito sa mga hindi kilalang numero, puro mensahe ng suporta, paghanga at panalangin. Isa sa mga ito ay mula sa isang babaeng hindi niya kilala. "Amara, nakita ko ang balita. Ako rin ay nakaranas ng pananakit mula sa aking asawa. Hindi ako lumaban noon, pero salamat dahil ikaw ay lumalaban ngayon para sa maraming katulad ko." Hindi niya napigilan ang pagtulo ng luha. Sa maikling sandali, naisip niyang ang laban na ito ay hindi na lang para sa kanya. Isa na itong laban para sa mga tinig na pilit pinatahimik ng takot, para sa mga babaeng pinipilit mabuhay sa gitna ng pang-aabuso, at para sa mga inang nawalan ng karapatan ngunit hindi ng dangal. Kasunod ng pag-amin ni Victor, mas lalo pang lumakas ang suporta ng publiko kay Amara. May ilang mga sikat na personalidad na lumapit upang magpaabot ng tulong. Isa na rito ang kilalang abogado at women's rights advocate na si Attorney Clea Valerio na nag-alok ng libreng legal assistance. "Amara, bungad ni Attorney Clea sa kanilang unang pagpupulong. Napakalakas ng kaso mo. At dahil sa video at pag-amin ni Victor, may matibay na basehan tayo para sa kasong frustrated murder laban kay Selene." "Hindi ko siya gustong ikulong para lang maparusahan," sagot ni Amara. "Gusto kong matutunan niyang may hangganan ang kasakiman.
na ang pananakit sa kapwa ay may katumbas na paniningil. Sa ganitong laban, wika ni Clea, ang pag-amin ay hindi sapat. Kailangan nating ipakita sa korte na hindi lang simpleng pagtataksil ito, kundi sadyang pagsira sa buhay mo bilang babae, asawa at ina. Patuluyang paglilitis, inalis ng Board of Directors si Selene sa kanyang posisyon bilang co-CEO. Ang mga ebidensyang inilabas ni Edwin at Mika ay sapat upang ipatanggal siya. Sa mga linggong sumunod, sunod-sunod na ang naging epekto. Nabawasan ng investors, nagbawas ng operasyon ang kumpanya, at nabawasan ang kredibilidad sa publiko. Sa isang panayam ng isang sikat na news anchor, tinanong si Amara, "Kung sakaling lumapit si Selene sa inyo at humingi ng tawad, mapapatawad niyo po ba siya?" Tahimik si Amara. Tumingin siya sa kamera, saka dahan-dahang nagsalita, "Hindi ko hinahanap ang paghingi niya ng tawad. Ang hinahanap ko ay ang paggising ng konsensya niya. Dahil ang tunay na pagsisisi ay hindi lang salita, ito ay pagbabalik ng dignidad ng taong sinaktan mo." Sa kabilang banda, habang nakakulong sa custodial center si Victor habang hinihintay ang final trial, may dumalaw sa kanya, si Elias. Tahimik ang batang pumasok sa silid. Hawak ang isang maliit na sketchpad. Si Victor, nakaupo sa isang sulok, tila matanda na ang hitsura. Malayo sa dating matikas at makapangyarihang lalaki. "Anak," bulong niya. Hindi agad nagsalita si Elias. Umupo ito sa harap ng ama at inilatag ang kanyang guwit. Larawan iyon ng isang ina na may hawak na kamay ng isang batang lalaki, habang sa malayo ay may lalaking nakatingin lang. "Ito po kayo," sabi ni Elias. "Nanay ko, ako at kayo. Tingin lang po kayo, kasi matagal po kayong wala." Napayuko si Victor. Tinakpan ang mukha ng kanyang palad at dahan-dahang napaiyak. "Patawarin mo ako, anak. Hindi ko kayang bawiin ang mga panahong hindi ko kayo kasama. Pero kung papayagan mo ako, gusto kong simulan muli. Kahit hindi bilang ama, kahit bilang isang taong nagkamali." Walang sinabi si Elias. Tumayo ito at lumapit sa ama. Tumango, saka mahigpit na yumakap. "Hindi ko po kailangan ng perpektong ama," sabi niya. "Ang gusto ko lang po, yung totoo." Sa mga susunod na linggo, sunod-sunod na rin ang mga pagdinig. Habang bumabagsak ang kredibilidad ni Selene, sunod-sunod din ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Plunder, falsification of documents, attempted homicide at tax evasion. Sa ika-4 na hearing, biglang pumutok ang isang issue. Isang kabataang babae ang lumapit sa korte. May dalang bagong ebidensya. Isa siyang dating intern ng PR firm ni Selene at may hawak siyang audio recording ng usapan nila noon sa yate. Isang araw bago ang insidente. Ito ang magpapatunay na planado ang lahat, sabi ng testigo. Pinag-usapan nila kung paanong aksidenteng madudulas si Amara sa dagat. Muling pinakita sa korte ang recording. Sa dulo ng audio, maririnig si Selene, kalmadong nagsasabing, "Basta't walang bangkay, walang kaso." Pagkatapos ng araw na iyon, hindi na lumitaw si Selene sa mga susunod na hearing. Ayon sa mga ulat, tinangka nitong tumakas patungong Macau, ngunit naharang sa airport sa bisa ng hold departure order. Sa unang pagkakataon, nakita siya ng publiko, nakaposas, nakasuot ng hood at pilit tinatakpan ng mukha. Habang pinapalabas ito sa balita, tahimik na nakaupo si Amara sa harap ng kanyang TV kasama si Elias. "Nay," tanong ng bata, "ibig sabihin po ba mananalo na tayo?" Tiningnan siya ni Amara, may mahinhin ngunit tiyak ng ngiti. "Anak, sa bawat araw na pinipili nating hindi sumuko, panalo na tayo." At sa labas ng bintana, sumikat ang araw, hudyat ng bagong yugto. Hindi pa tapos ang laban, ngunit isang mahalagang tagumpay na ang naisakatuparan. Ang panunumbalik ng boses ng isang babaeng piniling muling tumindig. Isang buwan matapos ang huling pagtinig sa korte, bumuhos ang desisyon ng hukom. Sa loob ng punong-punong courtroom, humarap si Judge Monteverde, may tangan na makapal na folder na naglalaman ng kasaysayan ng isang dekada ng pananahimik, pagtataksil
At sa huli, muling pagtindig. Nakaupo si Amara sa unahan, hawak ang kamay ni Elias, habang sa kabilang panig ng silid, tila bangkay na si Selene. Wala na ang dating kumpiyansa at ngiting mapanghamak. Si Victor naman ay tahimik lamang, nakayuko, tila walang lakas harapin ang sariling anino. Sa kabilang panig, si Victor de la Torre naman ay hinatulan ng 15 taon na pagkakakulong sa kasong obstruction of justice at accessory to attempted homicide. Ngunit binigyan ng konsiderasyon dahil sa kanyang pag-amin at kooperasyon sa mga autoridad. Tahimik ang buong korte. Walang palakpakan, walang sigawan. Tanging ang mahigpit na pagyakap ni Amara kay Elias ang tunog ng tagumpay. Natapos na anak, bulong ni Amara. At nagsimula na rin. Ilang araw matapos ang desisyon, isang panibagong kabanata ang binuksan ni Amara. Tinanggap niya ang alok ng isang women's organization na magtayo ng foundation para sa mga babaeng biktima ng karahasan at pagtataksil. Tinawag niya itong Liwanag ng Alon Foundation, isang simbolo ng kanyang paggalunod at muling pagbangon. Ang layuning ng Liwanag ng Alon, ani Amara sa launching speech ng foundation, ay ipaalam sa lahat ng babae na ang katahimikan ay hindi kahinaan. At ang boses natin, kahit anong pilit nilang lunurin, ay muling sisigaw kapag pinili nating lumaban. Dumalo sa pagtitipon ang ilang kilalang personalidad, kabilang ang ilang senador, aktivista at mga babae na dati na ring lumaban sa pang-aabuso. Sa entablado, pinakilala rin si Elias, na ngayon ay kinikilala na ng paaralan bilang youth advocate sa ilalim ng programa ng lokal na pamahalaan. Anak, bulong ni Amara, habang pinupunasan ang pawis ng anak sa backstage. Maraming salamat. Hindi ako naging ganito kung hindi dahil sa'yo. Nanay, sagot ni Elias, basta po kasama kita, matapang din ako. Sa araw ding iyon, isang liham ang dumating kay Amara mula sa kulungan. Si Victor ang nagsulat, mahaba, puno ng pagsisisi at walang halong pagdadahilan. Amara, hindi ko nahihilingin pa ang kapatawaran mo. Wala akong karapatang gawin yon. Pero gusto kong malaman mong araw-araw sa bawat oras sa loob ng selda, hindi ko nakakalimutan ang mukha mo noong gabing tinulak ka sa dagat. Hindi lang ikaw ang itinapon ko noon, pati na rin ang sarili kong dangal at ang anak nating si Elias. Salamat dahil kahit papaano, hindi mo siya ipinagkait sa akin. At salamat dahil pinili mong tumayo sa tama, kahit ako ang kabaligtaran nito. Kung darating man ang araw na matutunan mo akong patawarin, hindi ako hihingi ng muling pagkakataon. Gusto ko lang na malaman mong pinili ko ng maging totoo, kahit huli na. Victor. Matagal na tinitigan ni Amara ang liham bago niya ito isinara. Hindi na niya muling binasa. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagtanggap. Sa puso niyang muling natutong magmahal sa sarili, sapat na ang kaalaman na nagsimulang bumangon sa liwanag ang lalaking minsang nilamon ng dilim. Samantala, si Elias ay piniling gamitin ang apelyido ng ina sa mga opisyal na dokumento. Isinulat niya sa kanyang school records, Elias R. de la Torre Reyes, isang tahimik na deklarasyon ng kanyang pinagmulan at kung sino talaga siya. Bakit hindi mo tinanggal ang de la Torre? Tanong ni Amara isang gabi. Dahil hindi po ako tinanggal ng nakaraan, sagot ng bata. Pinili ko lang po na ayusin ito sa paraang ako ang may desisyon. Habang unti-unting bumabalik sa normal ang kanilang pamumuhay, nagsimula na ring maglatag ng plano si Amara para sa kinabukasan. Bumili siya ng maliit na lote sa labas ng syudad at doon itinayo ang kanilang bagong tahanan. Hindi marangya, ngunit tahimik, ligtas at puno ng alaala ng katotohanan. Doon niya isinulat ang kanyang kwento. Sa tulong ni Micah, isinapubliko niya ang kanyang karanasan sa isang librong pinamagatang Hanggang sa Dulo ng Alon. Hindi ito naging bestseller. Ngunit sapat ang dami ng mambabasang nagsabing sila'y naantig, nabigyan ng pag-asa at naalalang hindi sila nag-iisa. Sa isang interview, tinanong siya ng host, Amara, ano ang pinakamahalagang leksyon na natutunan mo sa lahat ng ito? Matagal siyang tumahimik bago sumagot, na ang kabutihan ay hindi kailanman nangangahulugan ng kahinaan, na ang katahimikan ng isang babae ay hindi palatandaan ng pagsuko,
At higit sa lahat, nasa kabila ng dagat ng kasinungalingan, ang katotohanan ay laging makakaahon. Lumipas ang halos 1 taon mula nang ganap na maisara ang kaso ni Selene at Victor. Tahimik na lumipat sina Amara at Elias sa isang maliit na bayan sa Rizal, malayo sa ingay ng syudad, media at alaala ng nakaraan. Sa isang lupaing kanilang nabili mula sa ipon, itinayo ni Amara ang isang simpleng bahay. May taniman sa likod, may duyan sa harap, at may silid-aklatan sa gitna ng bahay na kanilang tinawag na silid ng kapayapaan. Habang nagdidilig ng halaman si Amara, lumapit si Elias bitbit ang isang sketchpad. "Nay, wika ng bata. Nakita ko po sa social media, may talk daw po kayo sa isang universidad bukas. Pupunta po kayo?" Mumipi si Amara. "Oo anak, pero hindi na bilang Amara de la Torre, kundi bilang taong nakaligtas at tumindig. May karapatan tayong ikwento ang kwento natin, hindi ba?" Tumango si Elias, sabay upo sa duyan. "Paglaki ko, gusto kong magsulat ng mga kwentong tulad ng sa atin. Yung mga kwento na hindi tinatalikuran ang sakit, pero puno pa rin ng pag-asa. Iyon ang pinakamagandang uri ng kwento," sagot ni Amara. Hindi perpekto, pero totoo. Naging bahagi na ng buhay ni Amara ang pagbibigay ng seminar sa iba't ibang kolehiyo at organisasyon, kung saan ibinabahagi niya ang kanyang karanasan, hindi para muling pasakitan ang sarili, kundi para hikayatin ang mga kababaihang tumahimik noon na muling tumayo. Sa isa sa mga seminar sa isang pamantasan sa Maynila, habang nagsasalita si Amara, napansin niyang may isang lalaki sa likuran ng audience na tila pamilyar. Matapos ang kanyang pananalita, lumapit ito sa kanya. Isa pala itong dating crew member ng yate, si Manuel, ang lalaking palihim na nagligtas sa backup footage ng insidente. "Ako po yung tech assistant noon," wika nito. "Gusto ko lang pong sabihin, salamat. Hindi ko ring alam kung tama ba yung ginawa kong pagtatago ng kopya ng video noon. Natakot din ako. Pero salamat kasi ginamit niyo yon para sa tama." "Hindi mo alam kung gaano kalaki ang naitulong mo," sagot ni Amara. "Hindi lahat ng tahimik ay walang ginawa. Minsan sapat na ang hindi pagtanggap sa kasinungalingan." Samantala, si Elias ay naging bahagi na rin ng lokal na Writing Guild. Sa edad na 12, naipublish na ang una niyang kwento sa pambatang magasin, ang kwento ng batang lalaki na sinubukang alamin kung bakit palaging nakatingin ang kanyang ina sa dagat. Isang gabi, habang naghahapunan sila sa ilalim ng mga ilaw ng bubong na may dekorasyong ilaw mula sa lumang Pasko, muling nagbukas ng tanong si Elias, "Nay, sa lahat po ng nangyari, may bahagi po ba ng puso niyong humiling na sana hindi niyo nakilala si Tatay Victor?" Hindi agad nakasagot si Amara. Tumingin siya sa anak, tapos sa pinggan, at sa dahan-dahang nagsalita. "Hindi anak, dahil kung hindi ko siya nakilala, wala ka rito. At kung hindi nangyari ang lahat, hindi ko malalaman kung gaano ako kalakas. Minsan, hindi natin pinipili ang sugat, pero tayo ang pumipili kung paano tayo maghihilom." Tumango si Elias habang ngumiti. Typo pala ang tawag niya sa sarili niya sa sulat. Nakakatawa. Sa isip ko, hindi ko alam kung tatanggapin ko siya bilang ama. Pero hindi rin ako galit. Kakaiba, no? Dahil mabuti ang puso mo, tugon ni Amara. Hindi mo kailangang patawarin agad. Pero yung hindi ka galit, ibig sabihin pinalaya mo na ang sarili mo sa bigat. Makalipas ang ilang buwan, tumanggap sila ng liham mula sa kulungan. Si Victor ay malapit nang mailipat sa isang facility kung saan pinapayagan na ang supervised visitation. Hindi agad nakasagot si Amara. Tumingin siya sa anak, tapos sa pinggan, at saka dahan-dahang nagsalita. "Hindi anak, dahil kung hindi ko siya nakilala, wala ka rito. At kung hindi nangyari ang lahat, hindi ko malalaman kung gaano ako kalakas. Minsan, hindi natin pinipili ang sugat. Pero tayo ang pumipili kung paano tayo maghihilom." Tumango si Elias habang ngumiti. Typo pala ang tawag niya sa sarili niya sa sulat. Nakakatawa, sa isip ko. Hindi ko alam kung tatanggapin ko siya bilang ama. Pero hindi rin ako galit. Kakaiba, no? "Dahil mabuti ang puso mo," tugon ni Amara. "Hindi mo kailangang patawarin agad.
Pero yung hindi ka galit, ibig sabihin, pinalaya mo na ang sarili mo sa bigat. Makalipas ang ilang buwan, tumanggap sila ng liham mula sa kulungan. Si Victor ay malapit nang mailipat sa isang facility kung saan pinapayagan na ang supervised visitation. Ayon sa sulat, gusto nitong makita si Elias kahit isang beses pa lamang. Hindi para magpilit, kundi para personal na humingi ng tawad. Pinag-isipan ni Amara ito ng mabuti. Hindi niya sinagot ang liham sa loob ng 2 linggo. Hanggang isang gabi, habang nasa may pader ng bakuran at pinagmamasdan ang buwan, lumapit sa kanya si Elias. "Nanay, kung papayagan niyo, gusto ko pong makita siya. Gusto kong tanungin siya ng mga tanong ko. Hindi para makilala siya, kundi para maintindihan ko ang bahagi ko sa kwento." Hindi na nagtanong pa si Amara. Umiling lang siya, mumiti at niyakap ang anak. At sa araw ng pagbisita, habang hinihintay ni Victor sa loob ng visiting hall ang ina at anak, biglang bumukas ang pinto. Sa unang pagkataon sa loob ng mahigit 1 dekada, nakita niya si Elias nang malapitan. Matangkad para sa edad, may postura at may mga matang katulad ng sa dating asawa. "Hello," bungad ng bata. "Ako si Elias." Ngumiti si Victor, bagamat bakas ang lungkot sa kanyang mata. "Alam kong hindi mo ako kailangang makilala, pero salamat sa pagpunta. May tanong po ako," diretsyong wika ng bata. "Kung pwede po?" Tumango si Victor. "Bakit po hindi kayo tumakbo para iligtas si nanay nung itinulak siya? Kasi kahit ilang beses ko pong panoorin yung video, ang iniisip ko, kahit isang hakbang lang sana." Hindi agad nakasagot si Victor. Nanginginig ang kanyang bibig. Ilang sandali pa'y tumulo ang kanyang luha. "Dahil duwag ako, anak. Hindi ako ama noon. Hindi ako lalaki, at ang pinakamalaking kasalanan ko, hindi ang ginawa ni Selene, kundi ang hindi ko ginawa." Tumango si Elias, saka tumayo. "Gusto ko lang pong marinig yan. Salamat." Paglabas niya, sinalubong siya ni Amara. "Kumusta?" "Okay lang po," sagot ng bata. "Wala na akong tanong. Tapos na ang bahagi niya sa kwento ko." Mula noon, namuhay silang tahimik. Ang dating babaeng halos lunurin ng dagat ng pagtataksil, ngayoy naging haligi ng inspirasyon sa maraming ina. Sa harap ng kanilang tahanan, nakapaskil sa itim na kahoy na plaka ang mga salitang isinulat ni Elias. "Buhay ang isang kwento kapag pinili mong hindi ito tapusin sa sakit." At sa bawat pagsikat ng araw, habang pinagmamasdan ni Amara ang taniman nilang puno ng mga bagong sibol na bulaklak, alam niyang may mas matibay pa sa ustisya. Ang kapayapaang nagmumula sa katotohanan.